Kabilwa, kumusta na? Dito tayo ngayon sa may Wilcos, sa may Visayas Avenue. For today's vlog natin pupunta tayo sa may Tamiya Underground, yung pinakalaruan dito. Di ka, samahan nyo ako at saka check natin yung mga parts ito kung anong mayroon silang available. Okay, let's go. Ang Wilcon, lamig. Pasko na rito. Yung mga loads, mga Tamiya. Punta tayo sa may Tamiya Underground. Ayan, may restock sila. Makapag-practice tayo ngayon, walang tao. Ito yung pinaka-shop. Ito guys, yung mga display nila, yung mga kit ng Tamiya. Ayan, oh. Iba-ibang klase. Ano silang ano. Kaya, ang dami na rin bago ng mga kit na ngayon na nilabas ng Tamiya. May mga parang kotse na talagang ano na siya. Nag-upgrade na rin sila. Ayan. Hindi katulad na dati. Tara, meron pa silang ano, speed checker. Tapos yung ano, yung jeep, yung pinaka-ano natin dito, yung jeep. Naglabas na rin sila sa ano. Dalawang klase yun, isang pula at saka yung special edition. Yan guys, yung mga ano, mga iba-ibang klase, yan, mga kotse. Yan. Medyo ano na ngayon yung Tamiya. Saka meron din sila mga ano, yung animal racer, ayan o, yung iba-ibang klaseng ano. Saka yung mga ano, yung mga limited edition, mga collection na ano, meron din sila kompleto. Festa June, Eagles, ayan guys. Saka yung mga Roborates yan, mga bago yan. Bante yan. Ito, mga talagang ano na sila. Maganda yung ano ng Tamiya ngayon. Talagang patok nga. Bumalik uli. Yung dating 90s na ano. Laruan. Ayan guys, yung Tamiya Mini 4-wheel drive. Ito naman guys, yung mga ano, yung mga tune-up parts. Halimbawa, yung nasiraan ka, nabasag yung cover ng Tamiya mo, yan, pwede kang bumili ng ano, mga cover, yan. Saka mga parts na ano, sa chassis, yung, saka kung gusto mong pagandahin yung Tamiya mo, yan, meron silang mga tune-up parts na ano, yung mga crown na napintura na, yan, ito na lang ano, saka yung mga naka-decals, yan, nabibili dito lahat yan sa Tamiya Underground, dito sa may Visayas Avenue. Yan. Dinayo pa natin to. Yan guys, so iba-ibang klase, may pink. Kaya kung gusto mo talagang maiba yung Tamiya Mini 4-wheel drive mo, kakaiba siya. Ikaw na magsiset up. Yan, meron silang mga na-paint na kaaga, no? Mga crown, yan, no? Gandang design. Yan. Ang alam ko, nagkahalaga siya ng ano, 1,000 yata yan. Pero yung ano, mga ordinary na ano, 190, tapos yung iba dyan 150, pero yung ibang ano, ito yung mga chassis naman nagkakalaga ng 295 ang isa. Yan, yun, maganda ng kulay, may violet, yellow, green, pula. Yan. Kaya sabi ko sa inyo, pati yung mga mags nila, iba-ibang klaseng kulay. Kung na magsiset up ng Tamiya, kung gusto mo siyang gwapong-gwapo, may mabibili ka ng mga tune-up parts na hiwa-hiwalay. Pati yung mga gulong, ayan. Dito naman tayo sa mga tune-up parts din ng mga ano, pang mga screw, bolt and nut, ayan. Yung mga grease, tsaka especially yung ano, yung motors ng Tamiya, yan yung pinaka-importante para tumakbo yung Mini 4-wheel drive natin. Tsaka po yung mga battery terminal na ano, tsaka mga weights, mga ano, yung pa-balance weight ng sasakyan mo para stable sa trunk. Yan. Kaya guys, ang hobby na to ay magastos, pero nakaka-enjoy siya, nakakuha siya ng stress pag nalapag mo na yung kotse mo sa ano, sa trunk. Napaka nag-enjoy ka na nakita mo tumatakbo, di siya tumatalon sa trunk. Yan. Yan, ito yung mga brakes at saka mga rollers. Yan. Itong mga plastic rollers, ito sa ano, yung pro stock na ginagamit. Yan, pwede mo kung ano yan, hindi masyado magastos, pwede ka dyan.
Tapos mayroong mga decals yan para mas maganda yung sticker ng cover ng Tamiya mo. Maraming klase siyang ano. Ayan guys, so, mga decals, mga stickers, ano. Ito yung mga yung mga cover na ano, clear na ano. Tapos yan yung mga side, mga side FRP na ano, tsaka sa likod. Yan. Tapos meron din sila yung pangsalo sa sa trunk para di maano yung kamay mo. Lalagay mo lang yan para doon siya na mag-i-start yung kotse mo. Ito naman yung sa may chassis. Yan, sa mga andyan yung propeller shaft, mga axle, yan, mga rollers, mga weights, ayan ang propeller shaft para para mga screw, yan, nandiyan lahat yung yan. Tapos yung mga gear sa loob, kasi yung gear niya pwede yung baguhin kung anong gusto mong ratio. Maraming klase yung niyan, yung ratio kung paano patakbo, kung speed pa, technical ka na yung takbo ng kotse mo. Ito yung mga screw, shaft. Mga nuts na yan. Yung mga nuts din iba-ibang klaseng kulay, kaya maano ka talaga, ma-amaze kapag yung setup mo yung sasakyan mo, nakakaiba siya na ikaw ang talagang nag-tune up na. So yung mga may kamahalan din yung mga yan na mga tune up parts, kaya talagang itong hobby na to is talagang kailangan may budget ka. Ang simula lang nito yung starter kit ka para di ka masyado magastusan. Ito guys yung mga FRP nila, yan, mga plates, yan, mga side damper, tapos sa likod, tsaka sa harap, yan. Ito yung mga ragay ng rollers. Tapos yan yung yung pang brake pads, yan. Ito guys yung mga para makamura ka, bili ka ng ganyan na dalawahan para hindi ka masyado magastusan. Yan. Ito rin ito. Mga carbon yan, kaya medyo matibay, sulit na yan pag ginamit mo. Ayan, may ibang klase. Mas mahal pa yan yung mga tune-up parts kaysa sa Tamiya kit na bumili ka ng bago. Ayan. Ito naman guys yung mga rollers. Iba-ibang klase ng rollers dito. Merong 9mm, 11mm, tapos sa double rollers na 13, tsaka 9, tapos 17, tsaka 19. Yan. Ang mga ibang rollers nagkakalaga ng 550, yung double aluminum, tapos yung 650, mga ganon, yung mga malaki. Yan. Depende rin sa kulay. Pag pwede naman kayo mag-asa mga nandito sa assistant, mabait naman sila. Sa kanila pa ako nagpayaran pa sila sa akin ng battery para matesting ko yung sasakyan ko na dyan sa restock nila, battery tsaka yung mga Phillips screw. Napakabait nila kasi di ko nadala yung mga ibang tools ko. Ito yung mga special na mags yan, iba-ibang kulay, gusto mo siyang yan. May sponge, may hard tire, yan. May kulay pink, may stainless, yan. Yan guys. Ito naman yung ito yung sinasabi kong mga kit. Yung mga kit na yan, iba-ibang klaseng chassis yan. So may BS chassis, may Super 2 chassis, yan, may XXS chassis, FMA chassis, harap yung makina, tapos MS chassis, yan, tapos MA, yan guys. Yan yung mga, ang kit naman nila guys, nakakahalaga ng 598 to 698, yan. Tapos meron sila yung mga starter pack na kumpleto na rin yon, nakakahalaga siya ng 1.1 ng mga starter pack nila, tulad ng mga Abante, tapos yung yung Roddy Bull, yan.
Meron pang isa yung Blazing Arrow yata yun. Ito guys. Marami kang mapipili dito, kaya kung gusto mong ano, pumunta ka na lang dito. Mapipili mo pa yung mga gusto mo. Tapos maraming mag-guide sa'yo dito ng mga katamihan natin. Tuturuan ka kung paano ko set up. Yan. Talagang maano ka talaga. Napaka-friendly pa ng mga ano dito sa store. Kasi kanina ano, magsasuggest sa'yo kung dapat mong gawin sa sasakyan mo. Yan. Dami lang ano guys, stock. Kaya hindi ka pwedeng ano rito. Mapabili ka talaga. Ask for assistance yan. Ano yan, pwede ka ano, nandun yung ano nila, may gusto ka, pwede mo ano yan. Ito pala yung sinasabi ko, yung naka-display kayo sa labas, yung ano, Animal Racer. Yan, meron din sila. Every Thursday yata mayroong race dito. Yan, parang tawag yata 20-20 yun eh. Tapos malaki yung GP, yung grand prize. Yan. Ito guys, kaya masarap magano yung maglibang, yung kung mag-hobby ka, at least nag-enjoy ka sa ginagawa mo. Dami ng ano yan. Ayan no, yung ano, photo saver to, matagal na to yung design na yan. Panong ano, let's go yan. Ito yung ano, Roddy Bull yan, nabili tayo niyan dati. Meron tayo yung starter pack. Okay, so tapos meron silang pickup, ayun. Ito naman guys yung mga sample nila yung sa mga pang race yan. Yung nasa box na yan, yan yung mga natawag na pro stock. Ito yung pro stock, pero yung box na yan, ito yung pag ano, kailangan yung twist ng ano, Tamiya mo, tamang-tama dyan, hindi sila ano, saktong-sakto lang siya. Tapos ito itong VMAX na tinatawag yun, yan. Sinasabi ko sa inyo, yung setup mo, setup, yan. So, andito tayo ngayon, yung aking mga dalang sasakyan. Ito, yung dual ridge na ano, tsaka yung ano, Roddy Bull, yan, no, starter pack. So, ang ano pala nito, 19mm siya karap, tapos likod 17mm. Ito, try natin i-raise ang tulin. Kaso, kulang sa ano, embang, tak. Yan. So, maraming salamat pala sa inyo guys. Dito na matatapos yung video natin. Sana nag-enjoy kayo. Ito yung sa Tamiya Underground. Kung gusto nyo pumunta rito, madali lang, sa may Visayas Avenue lang, sa may Wilcon.